Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras sa mga taga-Finland. 6 na minuto na makalipas ang alas 4 na umaga dito po sa Pilipinas. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Ang bilis ng araw, oh. At 17 na tayo ngayon ng Hunyo 2025. Ngayon po ay Martes. Sa ulo ng ating mga balita, 8 hepe ng pulisya sa Metro Manila na nabigo sa 5-minute response time policy sinibak. Pagsisimula ng klase naging generally peaceful ayon naman sa Department of Education. Trump administration sa mga immigrant sa Amerika na may dual citizenship. Mamili na lamang ng isang citizenship. Kasi daw pagka no ID, no medical benefits. 2 Pinoy caregiver malubhang nasugatan sa missile strike ng Iran. Meron pa palang mga mayor na nasa Israel na inabutan ho ng bombahan doon. Lisensya ng taxi driver na naningil ng mahigit 1,000 piso. Sa pasahero nito sa NAIA Terminal 3 patungong NAIA 2, pinakakansila na. Prangkisa ng operator nanganganib ding mawala. Low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility patuloy na binabantayan ng Pag-asa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita. Isang low pressure area binabantayan ng Pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang naturang sama ng panahon sa coastal waters ng Concepcion, Iloilo. Maing aga sa mga kauturan sa Negros. Apektado ng LPA ang Visayas, Bicol Region, Romblon, Quezon at Marinduque. Magdadala ito ng mga pagulan at posibleng pagbaha at landslides. Ganman sinabi ng Pag-asa, maliit ang tsansa ng naturang LPA na mag-iisang tropical depression sa susunod na 24 oras. Samantala makakaranas naman ng maulap na papawari na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms ang Ilocos Region at Cordillera Administrative Region. Epekto naman ng localized thunderstorms. Ingat ho kaya, magdaon ho lagi ng pananggalang laban po sa ulan. Pakadagdagan ho ang intake ng vitamin C. Naglunsad naman ang DOST Pag-asa ng upgraded panahon alert system kasabay ng paguritan ng Typhoon and Flood Awareness Week. Lain itong itaas ang kamalayan at isulong ang aktibong mga hakbang sa pagtugon sa panganib na may kaugnayan sa bagyo at baha. Tambok dito ang Graded Forecast Integration, Lokasyon, Spatial Accuracy para sa rainfall accumulation, temperatura, hangin at pressure. Ma-access ng mga user ang interactive map sa pamamagitan ng clickable grid points, time slider, location-based search function at kaya makapagbigay ng hanggang 5 araw na forecast. Kaya kung kayo po ay may mga nakaschedule na biyahe, napapakinabangan po ninyo ito, ha? Sa ilalim ng upgraded system, lahat ng regional warnings ay pinagsama-sama sa isang centralized alert system at makikita sa pamamagitan ng interactive color-coded markers na may kompletong hazard information. Unang inilunsad ang panahon alert system noon pang nakaraang taon. Nanganganib na tuloy ang mawala ng lisensya sa pagmamaneho ang isang taxi driver matapos itong mag-viral dahil sa pag-overcharge sa pamasahe mula NAIA Terminal 3 patungong NAIA Terminal 2 lamang. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, iniutos na niya na kansilahin ang lisensya ng naturang taxi driver at prangkisa ng operator nito. Iginit ni Secretary Vince Dizon, posibleng alam ng operator ang ginagawa ng driver.
Sinabi pa ng kalihim, marami na siyang natatanggap na mga reklamo tungkol sa overcharging ng mga pasahero sa mga taxi. Hindi lamang sa airport, Secretary ha. Ngunit ngayon lamang siya nakakuha ng ebidensya. Una rito nag-viral ang video ng taxi driver matapos na singilin niya ang pasahero ng 1,260 para sa layong 8.4 kilometers lamang mula NAIA Terminal 3 patungong Terminal 2. Sana ho magsilbing leksyon na ho ito sa mga pasaway na mga driver. Lalong-lalo na ho yung mga nangungontrata. Mahiya naman ho kayo. Hindi naman ho lahat ho ng mga sasakay ho sa inyo. Pangalawa, hirap na nga po ang industriya ng pagtataksi ho sa Pilipinas Pagkatapos gagawa pa ho kayo ng ganitong klase ho ng kalokohan. Ang isipin ho ninyo, naghahanap buhay din po yung mga isinasakay po ninyo. Hindi naman ho yan kung yan po magpapasalubong po yan o magpapahatid po yan sa kanilang sariling sasakyan may mga driver pa. Pero yung sasakay ho sa inyo na magtataksi, ibig sabihin lang ho niyan, katulad lang din ho natin yan na naghahanap buhay. Kung minsan mabubwisit ka sila mga taxi driver, pag pinara mo, tatanong, saan ka punta? Ay, matraffic po dyan. Hindi nila alam. Pag akong pumara sa kanila, sigurado may dagdag na biyaya yan. May additional tapwe yan. Tapwe, hindi naman. Sandaan naman. Maganda umaga, Pilipinas! Patay ang isang senior citizen na kawani ng Kamara de Representantes matapos itong barilin habang dumadalo sa isang birthday party ng kanyang anak na babae sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Ayon sa mga pulis, dakong alas 2:55 ng hapon nang mangyari na turang krimen kung saan dalawang lalaki pumasok sa venue ng party, binaril ng malapitan ang 63 anyos na biktima. Agad na sumakay ang mga salarin sa isang motorsiklo at pinaputukan din ang gwardiya ng subdivision bago sila tumakas. Isinugod pa sa ospital ang biktima ngunit idineklarang dead on arrival. Bumuo na ang Quezon City Police ng Special Investigation Team para sa pagtukoy at pag-aresto sa mga salarin at para din sa investigasyon sa motibo ng kanilang pagpatay sa biktima. Agad na hong nagpalabas ng direktiba si House Speaker Martin Romualdez para nga po matunton ang mga suspect. Si Angelica Panganiban, balik arte na daw matapos na maratay sa sakit. Ano kayong sakit nito? Alamin natin mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Okay na sa Angelica Panganiban at back to work na siya pagkatapos siyang maratay sa sakit na avascular necrosis nung nakaraang taon na kung saan tinamaan talaga ang kanyang bewang. Sa pagbabalik acting ni Angelica ay pinili niya ang umarte sa teatro na kung saan ay nagbida siya sa stage play sa Virgin Love Fest at tanghalang Ignacio Jimenez, itong black box ng CCP. Siya ang bida kasama ang character actress na si Piwi O'Hara sa stage play na pinamagatang Don't Meow for Me, Catriona. Pinuri sa Angelica kahit aminado siyang talagang mahirap ang training niya sa napakaraming rehearsals. Pero ang sabi ng aktres, sulit naman daw at ang dami niyang natutunan. Iba raw kasi ang professionalism sa entablado. Narito ang bahagi ng pahayag ni Angelica Panganiban. Nakakabilib yung commitment talaga ng mga theater actors. Kapag sila nakikita ko sila, sa dami ng mga natutunan, yung professionalism na meron sila, isa yun sa mga sana ay talagang ma-impart natin pagdating pa sa TV naman sa Yan ang pahayag ng Angelica Panganiban at marami na rin pala siyang tinanggihan na mga offers na teleserye at pelikula dahil gusto ro talaga niya yung worth ang oras na ibubuhos niya rito. Mas mahalaga sa kanya talaga ang isang magandang material. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie! Maganda umaga, Pilipinas! Halos 8 milyong pisong halaga naman ang Kush, isang high-grade na uri ng marijuana, ang matagumpay na naharang ng Bureau of Customs sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City. May timbang ng 5.7 kilo ang kontrabando na natuklasan sa 10 parcel ng isailalim ito sa inspeksyon ng PDEA at ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group at ang Bureau of Customs. Sa ulat, nakapangalan sa iba't ibang mga consignee ang nasabing parcel
at agad na isinailalim sa pagsusuri ng PADEA. Dahil dito kakaharap ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Customs Modernization and Tariff Act ang mga matutukoy na sangkot sa pagpupuslit ng nasabing kontrabando. Pinangunahan naman ni PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco ang paglulunsad ng second phase o ikalawang bahagi ng construction ng Philippine Military Academy Alumni Association building. Ito po'y sa Port Bonifacio, Taguig City. Ang 6 na palapag na gusali ay magiging Center for Leadership Excellence ng PMAAI. May funding support na 600 million mula sa Newport World Resource Foundation, isang corporate social responsibility arm ng isang lisensyadong integrated resort ng PAGCOR. Pinuri ni Chairman Tenco ang naturang inisyatiba bilang isang model ng public-private partnership na nagbibigay diin sa long-term value ng defense at governance sector ng bansa. Ayon kay Tenco, ang proyektong ito ay truly remarkable dahil naitayo ito ng walang gastos ang gobyerno ng Pilipinas. Ito ay patunay na ang gaming industry kapag maayos na kinokontrol at may responsableng pamamahala, maaaring maging isang malakas na partner sa nation building. Tanto naman ang patay, 2 sumuko sa mga NPA na nakainkwentro ng militar sa Placer, Surigao del Norte. Mga baril nahukay naman sa Tibuli, South Cotabato. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutak, RH19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Isang grupo ng New People's Army ang nakaengkwentro ng 30 IB ng 9 of Arts Brigade, Philippine Army, katuwang ng Intelligence Unit ng 4th Infantry Diamond Division sa bahagi ng Barangay Bugas-Bugas, Placer, Surigao del Norte. Isang gun running battle ang naganap ayon pa sa militar na nagsimula ng Biyernes, June 13 at natapos ng June 15 nitong linggo na nagresulta ng 3 patay sa panig ng NPA at 2 sumuko. Kinilala ang mga napatay na sina Lizel Dagohoy Mondehar na nadala pa sa ospital, dead on arrival. Roderick Mako Bensing alias Rodel, tinaguri ang top leader ng grupo sa Caraga Region, habang walang identity sa 3. Samantala, nahukay naman ang joint elements ng 37th IB at 105th Infantry Battalion ang mga inilibing na baril ng Platoon Jilbis, Regional Centro de Gravidad FSMR, sa bahagi ng Sitio Ilyao at Sitio Basag, parehong sakop ng Barangay Laconon, Tebuli, South Cotabato. 3 good condition na M16 rifles ang nahukay na itinuro umano ng mga naunang sumukong NPA. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sukran, Jun Di Makutak. Timbog naman sa operasyon ng mga otoridad ang mag-asawa at ang kanilang sekretarya na nasa likod naman ng halos 5 billion peso investment scam gamit ang pangalan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR at iba pang mga malalaking kumpanya. Sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Las Piñas City Regional Trial Court Branch 253, unang naresto ng Alitagtag Municipal Police Station ang sekretary na si April Joy Templo sa kanyang inuupahang bahay sa Barangay Poblacion 2, Balayan, Batangas. Naresto naman sa ng Cuenca Municipal Police Station, katuwang ang Occidental Mindoro, ang mag-asawang sina Ronald Rivera, Presidente, at CEO ng kumpanya at ang asawang si Sheila Crisel Rivera, kapwa 30 anyos, residente ng Villarosa Subdivision, Antipolo del Norte, sa Lipa. Ayon kay Police Major Charlie Reyes, hepe ng Cuenca Municipal Police Station, na-monitor nila ang mag-asawa sa isang liblib na lugar sa Barangay Poblacion, Calintan, Occidental Mindoro, kung saan sila nagtatago at nagpapatayo pa ng isang batching planta. Sa ulat ng pulisya, nagsimulang mambiktima ang mga suspect noon pang 2021 kung saan iniingganyo nila ang kanilang mga biktima na maglagak ng pera sa e-bingo, cement production at iba pang malalaking negosyo sa bansa. Nahikayat naman ang mga biktima na mag-invest sa mga suspect dahil sa pangako na mga ito na doble ang kita at makukuha nila sa loob ng 10 araw. Dumulog na sa Department of Justice sa mga biktima noong pang 2023 nang makumpirma nilang scammer pala itong 2 suspect.
Nahaharap ang mga suspect sa kasong syndicated stapa, falsification, usurpation of authority, illegal use of uniform and insignia at paglabag din sa Batas Pambansa 22 o Anti-Bouncing Check Law. Maganda umaga, Pilipinas! Top high-value drug suspect naman timbog sa bypass operation sa Davao City. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab ko yang Angel. Timbog sa ikinasang bypass operation ng Tugbog Police Station ang top 2 city level high-value individual na si alias Neil matapos makumpiskahan ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 510,000. Isinagawa ang operasyon dakong alas 2:50 ng hapon noong Hunyo 15, 2025 sa Purok 1 Barangay Mintala sa tabi ng Bypass Road, Tugbog District, Davao City. Pinangunahan ang operasyon ni Police Major Neil Vistart ng Police Station 9 Tugbog sa ilalim ng pagkalahatang direktiba ni Police Colonel Hansel Marantan, Acting City Director ng Davao City Police Office o DCPO. Ayon sa report, kabilang sa mga kumpiska mula sa suspek ang mga pakiti sa hinihinalang shabu na may tinatayang street value na kalahating milyong piso. Pinuri ng Davao City Police Office ang matagumpay na operasyon ng bunga na matibay na koordinasyon sa pagitan ng kapulisan, lokal na pamahalaan at komunidad sa patuloy na kampanya kontra illegal na droga. Patuloy ang investigasyon habang inihanda na ang kasong isasampa laban sa narestong suspect. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tingnan salamat, Jun Soter. Samantala, most wanted naman sa Northern Samar dahil sa kasong rape na huli ng mga pulis. Detalye na balita mula kay Jane Kalit Bantayan, RH34. Jane, may buntag. Nahuli ng mga pulis dito sa lalawigan ng Northern Samar ang tinuturing na top 3 most wanted person dahil sa panggagahasa sa mismong kamag-anak. Ayon sa report ng PNP, akusado yung maharap sa kasong 3 counts of rape. Matagumpay itong nahuli ng Bubun Municipal Police Station sa panguna ni Police Captain Manuel Tadillo, ang officer in charge na naaresto sa Sitio Hitulan, Barangay Kabayhan, Bayan ng Katarman. Ayon sa report ng PNP, ang nasabing akusado na humaharap sa kasong 3 counts of rape ay isang 53 taong gulang, isa itong balo at residente ng Barangay Sumuray, Bubun Northern Samar. Arestado na sabing wanted sa bisa ng warrant of arrest na inilabas mula sa Regional Trial Court ng 8th Judicial Region Branch 19, Katarman Northern Samar, kaugnay sa nasabing kasong 3 counts of rape sa sariling kamag-anak. Walang inirekomendang piyasa ang korte para sa pansamantalang kalayaan ng nasabing wanted person. Sa pagkakadakip nito, ipinaalam ng mga pulis sa nasabing suspect ang kanyang mga karapatang konstitusyonal. Sa ngayon na nasa kustudiya ng Bubun Municipal Police Station para sa tamang disposisyon. Mula sa Action Radio Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damong salamat, Jane. Maganda umaga, Pilipinas! 24 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Mga mamis, po pwede tayo mag-laundry day today, ha? Kung ano ka ba kapag makapit, madikit at malupit naman siya? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-concept pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggalang matitindi man siya based on test sa chocolate, mud and sabon on cotton. Gawa po ito ng ACS. Security guard natagpong patay sa 3rd floor ng kanyang binabantayang mall sa Ordonate City, Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kawasan, itsukamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabasan, Kuyang Angel. Wala nang buhay ng security guard na kinilalang si Nestor Laroya Trinidad, 49 anyos, may asawa, residente ng Barangay Tabuyok, Binalunan, nang ito'y makita ng kanyang kasamahang gwardya. Sa ulat ni Ordaneta City OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Radino Villi, nabatid sa kasamahang gwardya ng biktima na si Julie Gabay na alas 8 ng gabi kamakalwa, kapalitan niya ito sa duty at umakyat tumano sa 3rd floor para magpalit ng damit. Subalit hindi niya na ito napansin na bumaba hanggang sa kahapon ng umagay umakyat siya sa 3rd floor at dito niya nakita sa Trinidad na nakahandusay na tila hindi na humihinga kaya tagay siyang tumawag sa police station. Naitakbo pa ng mga nag-responding pulis ang biktima sa Ordaneta City District Hospital, subalit idineklarang dead on arrival ng attending physician na si Dr. Tresani Morante. Nabatid ng mga investigador sa may bahay ng biktima na may iniindang asma ang kanyang asawa na posibleng inatake ito habang siya nag-iisa na siyang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Ito si Freddy Pajardo, RH38, tag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Freddy. Oy, bad news muna sa mga motorista. Nako! Magpapatupad ng halos 2 pisong taas presyo sa produktong petrolyo ng ang mga oil company ngayong araw. Sa anunsyo ng mga kumpanya ng langis, may taas presyo na 1.80 ang bawat litro ng gasolina at diesel, habang may pagtaas naman na 1.50 ang bawat litro ng kerosene. Epektibo na ngayong alas 6 ng umaga ang taas presyo ng produktong petrolyo, maliban lamang sa clean fuel na mamaya pang alas 4 ng hapon magtataas. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ang oil price hike ngayong linggo ay bunsod ng US-China trade signals. Deadlock naman kaugnay ng nuclear negotiation ng US at Iran at ang inaasahang mas malakas na oil demand sa susunod na 2.5 dekada. Nitong nakalipas na linggo, nagtaas na rin ang presyo ng mga petroleum products ng 60 centavos per liter sa gasolina, 95 centavos sa diesel at 30 centimos naman sa kerosene. Good luck! Sigurado nito, lalo pa yung tataas sa mga susunod na araw habang hindi ho natatapos itong bakbakan sa pagitan ng Israel at ng Iran. Ohay ko sa sa ating mga kababayan dyan po sa Japan. Oy, Ma'am Evan lang, good morning po dyan po sa Las Vegas, Nevada. At maganda umaga din sa mga suki natin sa Guam. Maganda umaga sa lahat po ng mga Pilipino sa iba't ibang panig po ng Middle East. Sa mga nandyan ho sa Taipei, Taiwan, sa Hong Kong, ingat po kayo, ha? Mga misis, sa miyara ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho? Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ng may araw at may pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yun, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit. Maganda umaga, Pilipinas! At habang kayo po ay nagre-ready na inyong mga labada para humalamhan mamaya gamit ang Pride detergent, aba, eto na muna ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayong araw nito ng 6,000 na pala. Ayan, ha? Kahapon 5,000 dapat yun. Ngayon, 6,000 pesos po ang halaga ng ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog! Basta isang item dyan ay ginagamit ni Mister, bahagi ng kanyang pagiging yes man. Ayan, ha? Maglaba ka na. Yes man. Pagkatapos maglaba, anong susunod? Ang inyong pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagdetext sa empty space, name slash, other slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan, ha? Basta 6,000 ho ang premyo naghihintay ngayon sa ating mahiwagang tunog. Maganda umaga, Pilipinas! Mga sundalo pinuri matapos naman madismantle ang grupo ng NPA sa Eastern Visayas. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad Jimmy. Binigyan ng pagkilala ang mga sundalo sa Eastern Visayas dahil sa pagdismantle ng mga New People's Army. Ito ang sinabi ni Colonel Rico Amaro, Deputy Brigade Commander ng 802nd Infantry Brigade ng Philippine Army. Bilang representative ni Brigadier General Noel Vestuer, Commander ng Philippine Army, nabigyan ito ng Commanding General Philippine Army Bayanihan Streamer Award para sa matagumpay na pagdismantol ng Front Committee 42, Sub-Regional Committee Livox Eastern Visayas Regional Party Committee. Isinagawang seremony na pinangunahan ni Lieutenant General Roy Galido, Philippine Army Commanding General sa 8th Infantry Division Headquarters sa Camplukban, Catbalogan City. Sa pagkilala sa mga sundalo dahil sa mga dobling trabaho na makontrol ang mga NPA sa pamamagitan ng mga combat operations, community engagement at interagency collaborations. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dengan salamat Jimmy Angay-Angay. Samantala,
Baka may mga importanteng lakad ho tayo. Alas 4:30, magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yung po namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Abayan ho yun yung mga mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komedrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Inilipat na sa Bureau of Jail Management and Penology ang Russian vlogger na si Vitaly Dorobetsky. Ang nasabing vlogger ang nagprank at nangaharas ng ilang mga Pilipino kabilang ang mga gwardya sa Bonifacio Global City sa Taguig. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, mananatili sa kustodiya ng BJMP ang naturang vlogger hanggang magkaroon ng resolusyon ang kaso nito sa korte bago ito balik sa Bureau of Immigration para naman sa kanyang deportation. Pagtiyak naman ni Biado, walang VIP treatment sa naturang vlogger at dapat managot ang mga umaabuso sa batas at sa pagiging hospitable ng mga Pilipino. Nahaharap ang nasabing Russian vlogger sa kasong unjust vexation. Maganda umaga, Pilipinas! Dinami-dami naman kasi ng content na pwede niyang gawin. Bakit pa panghaharas yung ganyang naiisip? May tama sa utak yan. Walong chief ng pulisya o chief of police ng Metro Manila ang nasibak sa National Capital Region dahil naman sa pagpalyang makasunod sa 5-minute response. Ayon kay Police Chief General Nicolas Torre III, pumalpak. Hindi nakakomply ang mga naturang chief of police sa napakasimple lamang na direktiba nang sumalang sila sa simulation exercise. Tinukoy ng PNP spokesperson si Police Brigadier General Jean Pajardo ang nirelieve na mga chief of police mula sa Caloocan, Navotas, Valenzuela, Mandaluyong, Marikina, San Juan, Parañaque at Makati PNP. Mantakin ho ninyo. Simulation pa lang ng 5-minute response, hindi na pumasa. Samantala, nagbabala rin si Torres sa 3 pang provincial director na namumurong sumunod at masibak din. Ito naman ay mula sa Region 6, Region 7 at Negros Island. Pagpapaliwanagin naman ng top cap ang mga narelieve habang ikinakasa ang pagsasampa ng reklamo sa mga ito. Kabilang sa mga pangunahing reforma ng PNP Chief ay ang mabilis na pagresponde mula sa tawag sa 911, bagay na nagawa umano niya noong hepe pa siya ng Quezon City Police District. In fairness, maraming magagandang reforma ang pinatutupad si General Nick Torre, ha? Dating rebelde, sumuko sa Bataan PNP, nagsuko din ng mga baril at mga kagamitan ng mga pampasabog. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Isang 60 taong gulang na dating miyembro ng komiting tagapagpalaganap ng sangay ng partido sa Platon KT-SPP sa ilalim ng Lino Blas Command na ang bagong hukbong bayan BHB na kumikilo sa lalawigan ng Bataan ang voluntaryong sumuko sa kapulisan ng Bataan itong Hulyo 16, 2025 sa Barangay Atilano Ricardo, Bagac, Bataan. Ang pagsuko nito ay resulta ng pinaigting na koordinasyon at intelligence operation ng pinagsanib na pwersa ng Bataan First Provincial Member Force Company, PMFC, sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Joelito Orias, Force Commander kasama ang Bagac Municipal Police Station at Bataan 2nd PMFC. Hindi isinapubliko ang pagkakilanlang na naturang dating rebelde para sa kanyang seguridad, ngunit ayon sa mga otoridad kung saan loob umano itong lumapit at nagpayag ng kagustuhan na muling makapamuhay ng legal at mapayapa sa lipunan. Bilang patunay ng kanyang ganap na pagtalikod sa kilusang rebelding KT-SPP, isinuko rin ito ang isang caliber 5.7 na revolver, isang rifle grenade at mga materyales na pampasabog gaya ng time fuse at detonating cord. Lubos namang pinuri ni Colonel Marte Salvadora, officer in charge ng Bataan Police Provincial Office, ang naging desisyon ng dating rebelde at tinawag itong isang matapang na hakbang
tungo sa mas maliwanag na kinabukasan para sa kanya, sa kanyang pamilya at sa kanyang komunidad. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabak kayo nga sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga din po sa mga suki natin dyan sa lalawigan ng Quezon. Aba, napakatatag ho ng presyuhan ng kakao ngayon. Ano ha? Siyempre, pati ho ng kopra. Kaya naman masaya itong ating mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan. Itinanim sa ilalim po ng mga nyugan, kaya ngayon nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na kakao beans. Yung iba binibenta ng direkta, pero yung iba pinoprocess para maging tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. At available po sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants din po ang tangerine chocolate. Ha? Ang mga raw material galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, tinutulungan natin ang mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas! Bawal ang pagsusuot o paggamit ng backpack ng mga estudyante sa La Union. Hala? Alinsunod ito sa memorandum na inilabas ni Schools Division Superintendent Sheila Marie Premicias. Ito'y bilang pag-iingat sa anumang banta sa seguridad ng mga estudyante at upang hindi makapasok sa loob ng paaralan sa lalawigan ang mga ipinagbabawal na kagamitan. Kabilang narito ang sigarilyo, vape, matutulis na bagay, baril, bala, pampasabog at iba pang mapanganib na mga gamit. Paliwanag ni Superintendent Premicias, bahagi rin ang nasabing hakbang ng kanilang proactive approach tungo sa mas ligtas at maayos na learning environment para sa lahat. Dahil dito hinikayat niya mga estudyante na gumamit ng transparent bag upang madaling ma-inspeksyon ng mga school authorities. Ganon? Bawal yung backpack. Bakit? Yung iba bang mga bag hindi ba pwedeng lagyan nun? Ma'am, mukhang betsa. Maganda umaga, Pilipinas! Samantala, GMA Network tinanggihan ang perang alok ng tape bilang kabayaran sa utang. Alamin natin ang balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Aba, nakakaloka, nakababaliw. Hindi pala tinanggap ng GMA Network ang halagang inaalok ng television and production exponent o tape para bayaran ang utang nito. Kung matatandaan, bago umalis ang Itbulaga ni na Tito Vic and Joey, di ba nagkaroon ng issue dyan? Ayon sa balita, dumalo raw ang dalawang partido sa isang mediation meeting alinsunod sa reklamong estapa na inihain ng GMA laban sa tape. Ito ang nangyari. Humingi raw ang GMA Network ng 37.9 million mula sa mga may-ari ng Tape Incorporated para sa airtime fees na hindi umano naibigay ng Tape Incorporated sa GMA. Ilang taon na ang nakakaraan ngayon. Well, sa totoo lang, painit pa rin ang issue. Actually, irarapol daw ang kaso sa isang prosecutor na magsasagawa ng preliminary investigation sa nasabing kaso. Eto pa, bukod sa 37.9 million na di umano ay utang, may utang pa rin daw na iba pa ang Tape Incorporated sa GMA. Magkano naman kaya? Ay nako, utang dito, utang doon. Ano kaya ang kahihinatnan ng issue na ito? Abangan! Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley! Flash Report. Flash Report! Meron pong isang 14-wheeler truck na hulog sa flyover ng Buendia Ross Boulevard. Dako! Andon si Sherwin Alparo, RH6 Sherwin. Angelo, nahulog mula dito sa
actually pababa na ang bahagi ito ng Buendia flyover dito sa Rojas Boulevard northbound na isang 14-wheeler trailer truck na wala namang karga ang nakita natin dito na nakahambalang sa may inner lane, outer lane itong northbound ng Rojas Boulevard. Ang naturang trailer truck ay may plaka na Alpha Whiskey Alpha 6564, pag-aari ng SEV Tracking Services. Ayon dito sa ilang mga bystander na nakausap natin at sa mga tao ng MMDA, inatake di umano yung naturang driver na kinilalang si Jovito Lagman habang pababa nitong flyover, at kung ito'y gumilid pakanan, puket at tumawid doon sa bakal na railing nitong flyover at bumagsak dito sa may kanang bahagi itong Rojas Boulevard outer lane northbound, at wala namang nadaling ibang sasakyan at wala namang ibang sugatan bukod doon sa sinasabing inatake di umano na driver na si Jovito Lagman, na ngayon ay dinala na sa pagamutan. Sa kasalukuyan, inaayusan ng MMDA Road Emergency Group itong naturang sumete ito sa flyover. Pag tumalang yung pinakaulo nito doon sa pinaka gilid na island sa kanan, at ngayon sinusubukang i-lift ng lifter ng Road Emergency Group ng MMDA para nga tama yung angulo ng truck at mahila paalis dito nga sa kahabaan itong Rojas Boulevard. Magsisimula nga rush hour, pero sinarahan na ng MMDA itong ilalim sa bahagi nitong Rojas Boulevard Buendia flyover northbound, at hindi na muna pansamantala madadaanan. Ito yung ginagamit kung mag-u-turn ka sa ilalim ng Rojas Boulevard Angelo pabalik ng Maynila. Kung galing ka ng patungo ka ng southbound at babalik ka ng Vita Cruz, dadaan ka dito sa Buendia flyover sa ilalim, at yung U-turn stop na ito ngayon sarado pansamantala dahil nga nakahambalan dito sa may baba na sa paanan ng flyover itong na-aksidenteng truck na may plaka Alpha Whiskey Alpha 6564. RS number 6, Sherwin Battle, Faro DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin Alparo. Naku, inabutan, ano ha? Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga po sa mga taga-Taguig. Big Lima, kumusta ka na dyan sa Amerika? Maaari na muling mag-import ng mga domestic at wild bird, ganyan din ang mga poultry products mula Belgium. Ito yung makarang alisina ng Department of Agriculture, ang importation ban mula sa nasabing bansa kasunod ng kumpirmasyon ng Belgian Veterinary Authorities na avian-free na ito. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tulaurel Jr., malaya na sa avian flu ang Belgium mula February 28. Kaya ligtas na rin mag-import ng domestic at wild birds at iba pang mga poultry products mula rito. Matatandaan pansamantalang pinagbawal ng Pilipinas ang pagpasok ng mga poultry products mula Belgium matapos itong tamaan ng avian flu outbreak at bilang pagtiyak din sa food security ng bansa. Pumirma naman ang Department of Agriculture ng hiwalay na kasunduan sa Department of Labor and Employment at Philippine Carabao Center upang palawakin pa implementasyon ng 20 peso rice program ng Pangulong Bongbong Marcos. Isinapinali na Agriculture Secretary Francisco Tulaurel Jr. at Labor Secretary Benvenido Laguesma ang pagsali sa minimum wage earners ng mga benepisyaryo ng subsidized na inisyatiba sa bigas sa pamamagitan ng pinirmahang Memorandum of Agreement. Lain ang kasunduan na mapagaan ang problema ang pampinansyal ng mga manggagawang mababa ang kita habang pinalalakas naman ang demand sa lokal na produksyon ng bigas. Samantala, pinapurihan naman ni Labor Secretary Benvenido Laguesma ang joint initiative. Nangako din ito ng mas maigpit na pagpapatupad ng mga hakbang upang masiguro na ang programa ay makakarating sa tamang benepisyaryo, ang mga manggagawang kumikita lamang ng minimum. Ayon kay Laguesma, naglabas na siya ng tagubilin sa mga regional directors na makipag-ugnayan sa mga kumpanya sa kanilang mga lugar upang matiyak na talagang eligible o qualified lamang ang mga manggagawang makikinabang sa programang Benting Bigas Meron o BBM na. Maganda umaga, Pilipinas! 45 na makalipas sa alas 4 ng umaga, pinuri naman ni Senator Bongo ang pagpapatibay ng Bicameral Conference Committee
Sa pinagsamang bersyon ng Senado at ng Kamara sa panukalang Virology Institute of the Philippines na kanyang inakda. Ang Bicam report sa Senate Bill 2893 ay niretipikahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso noong June 9. Minarkahan na isang malaking hakbang sa pagsulong ng institutionalization sa kakayahan ng bansa na pigilan o kayo tumugon sa mga darating pang mga pandemya. Iginit ni Senator Go na ang mga naging aral mula sa COVID-19 pandemic ay naging daan para magkaroon tayo ng pambansang sentro ng pananaliksik sa nakatuon sa mga virus at pagtuklas ng mga bagong bakuna. Sa kasagsagan ng panahon ng pandemya, naging vulnerable ang bansa dahil sa kawalan ng nakatutok na pasilidad sa pananaliksik. Ayon kay Mr. Malasakit, kung may isa sa batas ang pagpapatayo ng Virology and Vaccine Institute of the Philippines, mas mapapalakas natin ang kapasidad ng bansa na tukuyin, aralin at labanan ang mga virus na maaaring magdulot ng malawakang sakit o pandemya. Ayon kay Senator Bongo, isa itong malaking hakbang tungo sa pagiging self-reliant pagdating sa mga bakuna at gamot laban sa mga infectious diseases. Smooth at maayos ang naging pagbubukas ng school year 2025-2026. Ito naman ang masayang ibinalita ng Education Secretary Sani Angara kasunod ng kanyang pagbisita sa Tenement Elementary School sa Taguig City sa unang araw ng klase. Ayon kay Angara, minor repairs lamang ang kinailangan ng ilang mga paaralan maliban sa San Francisco High School sa Quezon City na nawala ng 8 silid-aralan matapos itong masunog. Daandang mga tables, armchairs ang kinailangan sa nasabing paaralan, ngunit tiniyak ng kalihim na may papadala na ang mga replacement ngayong linggo habang nagpapatuloy din ang procurement. Sa kabila nito, manageable naman ang niyang problema sa sektor ng edukasyon na itinuturing ng nasa crisis level. Naniniwala si Secretary Angara na may solusyon at maraming mariresolba kung sisimulang tumbukin ang foundation level. We need to drill down at the foundational levels. We have to focus on what they call key stage 1. That's in your kinder to grade 3. So I think if we attack that point, then we do solve a lot of the problems of the system. So doon tayo mag-focus. Although at the same time, hindi natin nakakalimutan na may grade 4 to grade 6 tayo na dumaan ng pandemic. I think yun yung kawawa dahil wala silang interaction sa mga teachers nung panahon ng pandemya. Sila yung nangangailangan because they're just starting to read. Samantala, DMW at DFA kinalampag para naman sa agarang paglilikas ng mga OFW na apektado ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Yan po ang panawagan ni Senator Bongo. Detalye ng balita mula kay Raymond Dedpa sa RH28. Raymond, good morning. Mahalaga na ngayon pa lamang ay nakalatag ng mga plano at programa upang matulungan ang mga kababayan nating Overseas Filipino Workers o OFWs na apektado sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Ito ang panawagan ni Senador Christopher Bongo sa Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers. Dapat ay matiyak ang kaligtasan ng ating mga kababayan sa abroad na apektado ng tensyon. Hinimok ni Go ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na paigtingin ang monitoring sa mga kaganapan sa gitnang silangan. Naniniwala itong ang kahandaan ay huwag nang maghintay ng worst case scenario. Kaya't kailangan ng malinaw na plano para sa agarang paglikas sa ating mga OFW sa magitan ng ating mga embahada sa mga apektadong bansa. Pinayuhan din ni Go ang mga OFW na maging mapagmatyag, makinig sa mga advisory ng mga Philippine missions at panatilihin ang komunikasyon sa mga opisyal ng embassy sa oras ng emergency. Batay sa mga report ay may 4 ng Pilipinong nasugatan sa airstrike ng Iran sa Israel. Ito si RH28, Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Samantala, patuloy naman ang panggigipit ng Trump administration sa mga immigrants sa Estados Unidos. Hamon ng Trump administration sa mga imigranteng may dual citizenship, kailangan nilang mamili na lamang ng iisang citizenship. Nangangahulugan kung nais nilang manatili ang kanilang US residency o mag-apply para sa naturalization, kinakailangan nilang talikuran ang isa nilang citizenship. Bibigyan ng naturang immigrants ang 180 days para magpasya
Sakaling bigong makabot sa itinakdang deadline, maaaring suspindihin o permanente nang i-revoke ang kanilang US visa. Depensa naman ng mga opisyal, ang hakbang na ito ay para sa national security at pagtiyak sa loyalty ng mga mamamayan sa bansa. Ngunit welta naman ng mga kritiko, ito'y malinaw na bureaucratic trap na magpapahirap sa milyon-milyong mga pamilya. Kasama na natin mula po sa Amerika si Joy Jun Valerite Acol. Joy Jun, kumusta ngayon dyan? Napakalamig at meron kaming tornado warning ngayon dito sa East Coast sa Washington DC, Kuya Angel. Kaya minsan intermittent pa ang aking koneksyon at malakas ang ulan. Anyway, dyan sa binanggit mong balita, wala pong katotohanan at isang fake news po ang kumakalat ngayon sa social media na nagpapakita na pinapwersa ni US President Donald Trump ang lahat ng mga US citizen na may dual citizenship, i-give up nila ito. Ang may katotohanan, Kuya Angel, ay yung kautusan nito sa may 50,000 na mga emigrante na legal na pumunta dito sa Amerika na mag-self-deport. Ito po ay babawiin ang mga visa at proteksyon na ipinagkaloob sa mga bansang, makinig po kayo, ito po yung mga bansang sa Cuba, Haiti, Nicaragua at Venezuela na citizens na isang programa sa panahon po ni dating Pangulong Joe Biden. Tinanggihan ng Administrasyong Trump ang pagpapadala ng mga abiso sa pagwawakas at ng mga pansamantalang pananatili upang manirahan at magtrabaho dito sa Estados Unidos sa ilalim ng isang espesyal na humanitarian exception. Ito ang tinatawag na CHNV program na bukas sa mga aplikante mula sa Cuba, Haiti, Nicaragua at Venezuela mula pa noong taong 2023 sa panahon nga ni Pangulong Joe Biden. At hanggang sa ngayon, ay ito po ang binanggit nitong nakalipas lamang na Biyernes ni Pangulong Trump, Kuya Angel. So, hindi totoo na pinamimili yung sinasabing no ID, no medical, health insurance. Hindi totoo yun. Wala pong katotohanan yan. It's an old April Fool prank ng mga vloggers sa social media. Actually, lumabas po yan noong April Fools. Okay. At ngayon, ni-revive lang nila. I see. So again, kaya lang pagka yung the manner na ito dinevelop kasi isinabay doon sa utos nga ng doon sa apat na bansa. Doon sa mga immigrants ng apat. Tama po yan. Bakit ba siningil out yung apat? Bakit siningil out yung apat? Kasi programa nga niya ni dating Pangulong Biden. At yung sinasabi mo mga dual citizenship na pinagpwersa ni Pangulong Trump, ako mismo malalaman ko kagad yan. Ito ba? So wala pong katotohanan yan. Ang may katotohanan, ito po yung tinatawag na programa ni Pangulong Biden na CHNV program. Ito po yung mga citizen ng Cuba, Haiti, Nicaragua at Venezuela na nag-seek ng asylum dito sa Amerika. Okay. So, yun ang malinaw yung nag-seek lang ng asylum. Mga ilan yan? Ilan yan, Joy Jun? Napakarami nito, Kuya Angel. Exactly 530,000 na mga emigrante sa mga nabanggit kong mga bansa. Ayan, kaya tayo, minabuti natin na bago natin ilabas ang mga bali-balita, kinakailangan meron tayong paglilinaw kaagad. Ayan, marami din na feedback dito sa atin. May mga kaibigan to sila sa State Department, fake news yung balitang yan, na ginigipit ang mga imigrante. Alam naman natin, ang daming mga Pilipino. Ang US po ang isa sa may pinakamaraming immigrants, Filipino immigrants sa iba't ibang panig po ng mundo. Okay. Pero yung mga kilos protesta, kumusta ngayon diyan, Joy Jun? Tuloy-tuloy po yan. Nung nakaraang Sabado, dahil anniversary po ng US Army at kaarawan po ni Pangulong Trump, ay ang daming mga rally sa iba't ibang mga estado, sa mga major city. Katulad po ng Washington DC, New York, at dyan sa California, maging sa Boston,
at iba pa mga estado dito sa Amerika. Actually, Kuya Angel, yung binabanggit ko ng mga bansa kanina na may mga dayuhan na nandito sa Amerika, ay bibigyan sila ng $1,000 ng Department of Homeland and Security kung sila po ay magkukusang loob na sumuko at sila ay magsukusang magpapadeport at pabalik sa kanilang bansa. So, $1,000 US dollars ang ibibigay sa kanila. Cash bonus po yan ang tinatawag na ibibigay doon sa mga babalik sa kanilang bansa. Ito po yung bansang Cuba, Haiti, Nicaragua at Venezuela. Paano yung cost ng transport nila? Sino sasagot nun? Kung voluntary deportation? Sasagutin po yan ng Amerika. Talaga ha? So, bukod sa sasagutin ng Amerika at bibigyan pa sila ng 1,000. Okay. Ayan. So again, para ho sa mga kababayan nating may mga mahal sa buhay na nasa Amerika, yung sinasabing panggigipit na no citizenship ID, no medical benefits, fake news yan. Ayan ha. Huwag ho kayong nagpapapaniwala sa mga lumalabas sa social media. John, maraming salamat sa paglilinaw na yan. Thank you for joining us. At yan ang balita. Ako naman si John Balarete, ako ng radyo natin 90.10 FM Lawan. Nag-uulat live para sa radyo natin sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat si John Balarete Akol mula po sa Estados Unidos. Maganda umaga, Pilipinas! 56 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oras naman para tayo po ay mag-ultabayo. Ano po? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. At napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell, at yan po naman ang tinatawag na commander ng ating immune system. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, isang oras bago matulog, 2 kapsula para mas ma-enjoy natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Nakakatulong ho yan para mapanumbalik natin ang lakas ng ating immunity. Siyempre, pagka magandang tulog, maganda din ang ating disposisyon sa kinabukasan. May panibagong sigla tayo. Ayan, ha? Ang ultabayo po ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Joanne's Pharmacy, Curamed, Southstar Drug at sa HB1 Plus Pharmacy. Ayan ha. Kung may mga katanungan pa ho kayo, mag-text lamang sa 0917-110-6580. Ito po yung rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Pero huwag natin kalimutan ha, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. At dahil po sa popular demand, kahit tapos na po ang Father's Day, tuloy po yung ating pagbibigay ng 10% discount. Puntahan niyo lamang yung Ultabayo Shop at may QR code po doon. I-click po ninyo yan. Gamitin po ninyo ang code na Kuya Angel para ma-avail ang 10% discount. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga din po sa mga kababayan natin dyan sa South Korea, sa mga suki ho natin sa Taiwan, at lahat ho ng mga seafarers natin. Magandang umaga po sa inyo. Samantala, teka muna, batiin na lang din natin. Nandito na lang din ho tayo. Happy birthday kay Doña Cora de la Peña dyan po sa San Diego, California. Tita Cora, happy birthday. At sana nga po ay matupad pa ang inyong mga wishes sa mga darating pang mga panahon. Binabati ka rin siyempre ng mga midnight singers ng San Diego, California. Sila Boss June, ayan po naman ay mga ang Yambao family at ang Kakao family. Diyan din po sa San Diego, California. Binabati kayo ng happy birthday. Siyempre, good luck din ulit sa roadshow ng Midnight Singers natin. Sina Tita Lloyd, sina Ma'am Linda, Sir June, si Boss Art, at saka si Boss Manny. Ingat po kayo dyan. Eto pa, nagbe-birthday din dyan po sa Amerika. Sina Boss J-Lo, si Jess Lumeda. Happy birthday, Boss Jess. Mga miyembro po ito ng Class Mapitagan ng PMA.
At saka syempre si Boss Delpin Lorenzo, na nandyan din po sa Ibayong Dagat. Nagdiriwang din po ng kanilang birthday ngayon. Magkasabay sila nag-birthday ni J-Lo. So, Josh Lomeda at Delpin Lorenzo ng Mapitagan Class 80, happy birthday. Meron pa silang isang ka-birthday. Si Dr. Hindi, advance happy birthday ito. Dr. Manuel Chiaco Jr. Ayan, isang napakagaling na surihano ng heart expert po yan. Ayan, pagka may kinalaman sa heart. Ayan, kaya yung mga mapitagan kahit anong problema nila sa puso, sa pag-ibig, sa wag naman pagiging chick boy, wag naman ganoon, isa sa mga namin inaasahan ay si Dr. Manuel Chiaco Jr. Doc Chaka, happy birthday. Eto pa, may nagbe-birthday din, si Presiding Justice Audrey Peralta ng Court of Appeals. Yan po ang magandang may bahay naman ni dating Supreme Court Chief Justice Dado Peralta. Binabati ka rin Ma'am Audrey, PJ Audrey, binabati ka ni Justice Max De Leon at saka ni Justice Nancy. Ayan, At syempre si Justice Raul Villanueva na ngayon po ay Associate Justice na ng Korte Suprema. Ayan, happy birthday. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, bigyan natin ng bahay. Yabang. Sa mga naghahanap ng magandang investment opportunity, pagbalik ko ninyo ng Pilipinas, tuloy po yung alok sa atin na pinakamurang ready for occupancy unit with easiest term, 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. Ito po yung mga proyekto ng Westchester Realty, dyan po sa Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor, Samira at saka Sibera Prestige. Nasa loob po ng township ang iba't ibang mga amenities, kasama dyan ang eskwelahan, simbahan, palengke, grocery stores, pati munisipyo nandun po sa loob ng township. Napakalapit lamang yan sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Tawag na po sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555 habang may natitira pang mga units. Magandang umaga, Pilipinas! 2 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Bueno, mano natin yung babalita sa ikalawang bahagi na ating pong palatuntunan. Ang lagay ng panahon mula kay Ben Istreha mula sa Pag-asa. Benny, good morning. Good morning, Sir Angel. Sa ngayon po yung low pressure area na ating minomonitor. Nandito pa rin po sa ating bansa at huling namataan sa coastal waters ng Corcuera sa Romblon. Hindi pa rin ito inaasahan po na magiging isang bagyo, subalit magdadala ito ng pagulan sa ngayon. In many areas pa rin po, kabilang ang Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at ilang bahagi pa ng Central Luzon, gaya ng Zambales, Bataan, Pampanga at Bulacan. Mataas din ang tsansa ng pagulan sa ngayon dito sa may Aurora, Isabela and Quirino dahil naman sa easterlies o yung hangin galing sa may silangan. The rest of the country is partly cloudy to cloudy skies pa rin at aasahan pa rin po yung mga pulupulong pagulan at mga localized thunderstorms. Usually sa hapon po yung nagaganap at mga nagtatagal lamang ng 1 hanggang 2 oras. Yung temperature natin sa Metro Manila ay mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Yung gale warning or wala naman tayo nakataas po na gale warning sa ngayon, papayagang pumalaot pa rin yung ating mga kababayan sa ating mga baybayin. Yung mga latest mula dito sa Weather Forecasting Center na Pag-asa, balik po sa inyo. Ayan, Benny, meron yung app tayo na binida kahapon, di ba? Clickable yun? Opo, may nilans po kahapon na if I'm not mistaken, that panahon po na parang makikita natin sa website, Panahon. Parang yun po yung ibig. Panahon. Okay. Tapos, kahit sa cellphone, pwede mong i-click yun anytime. Pwede po
pwede sa phone pero hindi po siya as app. Parang itatype mo rin po sa browser ninyo dun sa cellphone. Hanapin mo rin. Panahon.gov.ph. Panahon.gov.ph. Ayan ha. Kasi napaka-importante ho nito na anytime may access yung ating mga kababayan sa timely information. Ano ho? Lalong-lalo na yung nagbabalak ng mga biyahe. Dahil may advance information din, at least 5 days na forecast yata. Benny, di ba? Meron po, meron. Yun po ay dapat i-check natin from time to time dahil nag-update po tayo ng nung bagong nilaunch nga na panahon. Plus, marami rin mga features po like apart from weather forecast at saka po yung temperature forecast, meron din mga forecast rainfall, sa wind, pressure, iba-iba po pong parameters. Hindi, kasi ito din ay isa napaka-importanting impormasyon sa mga nagtatanim ng cash crops, di ba? Oo. Kaya wala nang katwiran na ngayon. Ay, hindi namin alam na may paparating palang sama ng panahon. Di ba? Hindi kami nakapag-harvest. Kasalanan nyo na yan kung hindi ho ninyo in-access yung pong impormasyon. So again, Sir Benny, ano yung hahanapin natin? Panahon.gov.ph. Panahon.gov.ph. Benny, maraming salamat. Thank you for joining us. Si Benny Estareja mula po sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! At panahon na rin po para mag-ingat tayo lagi. Lagi tayong magbitbit ng proteksyon laban po sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagbilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manano yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Yung po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit din po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! 7 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga, hustisya ang panawagan ni House Speaker Martin Romualdez sa pagkakapatay ng riding in tandem kay Director Mauricio Mori Polhin, ang Chief ng Technical Staff ng House Ways and Means Committee. Kinundina ni Romualdez ang brutal na pagpatay kay Polhin at nananawagan ito sa PNP at National Bureau of Investigation na magsagawa ng masusing investigasyon sa naturang krimen. Nagpaabot din ito ng pakikiramay sa pamilya ng biktima, nangakong gagawin ng lahat upang mapanagot kung sino man ang utak sa likod nito. Naganap ang pamamaril sa kasagsagan na ika-7 kaarawan ng anak nitong babae sa Barangay Commonwealth, Quezon City noong Linggo ng hapon, kasabay ng pagriwang din ng Father's Day. Walang makonsensya kung kailan nasa birthday. Tinibak naman sa pwesto ni Transportation Secretary Vince Dizon ang dalawang opisyal ng Land Transportation Office o LTO Region 2 matapos ang ginawang pananakit sa dalawang individual na nakuhanan ng video sa Pulsar Hotel, Barangay Cagay, Tugigaraw City, Cagayan. Kabilang sa mga sinipa sa pwesto, sina LTO Region 2 Assistant Regional Director Manuel Baricua at Chief Enforcer Charles Ursulum. Ayon kay Dizon, sumulat na rin siya kay Executive Secretary Lucas Bersamin para permanente nang matanggal sa pwesto ang mga nasabing opisyal. Inatasan din niya ang LTO na makipag-ugnayan sa mga biktima, kabilang ang isang menor de edad para mabigyan ng tulong sa pagsasampa ng kaso laban sa dalawang opisyal. Iginit ni Dizon, kahit walang kaugnayan sa trabaho ang nasabing insidente, hindi katanggap-tanggap ang asal na ipinamalas ng dalawang LTO official para sa isang bilang mga public servant. Ayan. Siguro tagam. Pagka naman hindi pa kayo nadala dyan, lalong-lalo na dun sa mga ginagamit yung kanilang kapangyarihan para manggipit o mangapi ng kapwa. Ito ho, magandang example Magandang umaga, Pilipinas! Ligtas ang 3 alkalde ng Leyte at iba pang mga opisyal ng gobyerno na nasa Israel nang umatake ang Iran noong nakaraang linggo. Nasa Israel ang mga nasabing opisyal para sa study tour on promoting sustainability and food security in urban areas hanggang sa June 20.
Sa una, tumawag si Barugo Mayor Aaron Balais sa mga regional official para sabihing agaran silang nakapagtago sa bunker malapit sa hotel na kanilang tinutuluyan nang magpakawala ng missile at drone ang Iran, kaya't nakaligtas sila kasama sina Lawaan Eastern Samar Mayor Atina Mendrosa at Hindang Leyte Mayor Betty Cabal. Tinayag din ni Mayor Balais na patuloy ang komunikasyon nila sa Philippine Embassy at iba pa kaugnay ng ahensya o sa iba pang mga kaugnay na ahensya ng gobyerno upang agarang makauwi ng ligtas sa Pilipinas. Tuluyan ang sinuspende ng Commission on Elections ang pagsasagawa ng voter registration sa Hulyo. Ito'y kasunod ng pinagtibay na panukala naman ng Senado at ng Kamara na ipagpaliban na ang barangay at sangguniang kabataan elections mula Disyembre ng 2025 patungong November 2026. Sa halip, sinabi ng poll body, isasagawa na lamang ang voter registration sa huling bahagi ng Oktubre pagkatapos ng Bangsamoro Parliamentary Elections at tatagal ito ng hanggang July 2026. Nilinaw naman ni Comelec Chairman George Garcia bagamat sinuspende na ang voter registration, magpapatuloy pa rin sila sa preparasyon para sa barangay at SK elections hanggat hindi pa nilalagdaan ng Pangulong Bongbong Marcos ang panukala upang maging ganap na batas. 11 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:15 ang oras sa buong kapuluan. Ay, congratulations muna ha kay Boss Nick Gabunada. Ito po ay isang advertising at PR guru. O, kung may pinagmamalaki po yung ABS dati dahil po sa isa sa kanilang marketing strategies ay si Nick Gabunada. Meron siyang bagong libro The Nick Gabunada Story, Winning Bronze and Boots. Yan ha. Yan ho nagturo sa amin paano magbenta ng airtime. Boss Nick, happy birthday ha. Happy birthday. Congratulations. Hindi niya po birthday. Congratulations po. Saan ba available tong libro mo, Boss Nick ha? Congratulations. Magandang umaga po ha. At saka doon ho nga pala sa mga nagdududa kung sila nadali na ng NCAP no contact apprehension, merong app ha. May bagong app na inilabas ho ang MMDA para malaman kung nadali ka pa ng ng NCAP ha. Kasi baka mamaya tataka kayo, meron kayong mga notice galing sa postal office. Ayan, alamin kung may huli ka.mmda.gov.ph. Yan daw po ang inyong i-access para malaman nyo. Kasi kung may-ari ng sasakyan, hindi mo naman alam kung pasaway yung driver. Yan. So check ho ninyo po. Pwede ho nyong ma-verify dyan. Ha? At eto pa, magandang umaga naman kay Ambassador Harry Amping, Mayor Senny Mendoza dyan sa Talisay, Batangas. Kumusta na po kayo ha? At syempre si Cador Plato dyan po sa Bulacan ha? Magandang umaga din kay Dr. Jessica D ng ILDL Vision. Doc Jessica, thank you dun sa mga impormasyong binibigay ho ninyo sa amin ha. Alam po ninyo na napaka-importante pala na ang ating mata laging may clear na may clear vision ha. Para magkaroon tayo ng ideal vision. Ang mata ay ang tanging bahagi ng ating katawan na walang blood supply. At para manatiling malinaw, crystal clear ang ating pong pananaw, ito po ay kumukuha ng oxygen directly from air. Sa halip na through blood circulation. Yan po ang function ng cornea. Kaya doon sa mga gumagamit ng mga tawag dito, yung contact lens, siguraduhin ninyo na malinis yung inyong contact lens pagka ginagamit ninyo at tanggalin ninyo bago kayo matulog dahil nakakaapekto yan sa haba ng buhay ng inyong mata. Ayan, Nanay Sedeng Martin, magandang umaga din po sa inyo. Magandang umaga din sa mga suki natin dyan sa Hayward, California, sa Alberta, Canada, sa iba't ibang mga suki natin sa South Korea. Ayan, at syempre sa mga taga-Abroad Ilog. Yan po sa Occidental Mindoro yan, hindi ho yan imported. Magandang umaga po sa inyo. Ipinapaalam sa mga kaibigan, kakilala at kamag-anak sa makabilang buhay na si Mariano June Aribe Jr. nung linggo, Father's Day. Oo nga naman. Tatay ito ni Tunog Master Mabel Aribe,
po. Si Tatay June po ay butihing ama ni Mabel Aribe. Nakasama nga po natin dito po sa DCRH. Nakikiramay din si Kuya Jerry Baha. Nakaburol po ang labi ni Tatay June sa Emerald Chapel, Loyola Memorial Park yan po sa Marikina City. Ang kanyang labi ay hahatid sa huling hantungan sa June 21. Sa Sabado na po yan. Ngayon Sabado. Sa Paraiso Memorial Park sa San Mateo, Rizal. Muli, para po sa mga kaibigan, kakilala at kamag-anak ni Ginoong Mariano Jun Aribe Jr., ito po'y pumanaw na at ang labi ay nandyan ngayon sa Emerald Chapel, Loyola Memorial Park sa Marikina City. Ayan, ha? No, pero kahit na nagdadalamhati si Tunog Master Mabel Aribe, inaalam niya pa rin kung may winner sa ating Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog! Na ngayon po ay nagkakahalaga ng 6,000 piso. Ayan, ha? Yang isa sa item nating hinahanap ay meron din po sa mga hotel. Hindi lahat ng hotel. Ha? Yung mga high-end na mga hotel, meron yan, ha? Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagtatext, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangang meron po kayong sharer badge. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga din po sa mga taga Malabon. 5:20 ang oras sa buong kapuluan. Umani ng batikos sina Senator Bato de la Rosa at Mayor Basti Duterte matapos na ibahagi ang isang AI-generated na video sa social media na may kinalaman sa impeachment laban kay BP Inday Sara. Ayon sa Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, nakababahala kapag ang disinformation ay nanggagaling mismo sa mga opisyal ng pamahalaan. Giit ng palasyo, responsibilidad ng mga lider na tiyaking totoo ang kanilang ibinabahaging impormasyon upang hindi mabiktima ang Pilipino ng fake news. Una rito binahagi ni na Senator Bato at Mayor Baste ang video na naglalarawan sa dalawang lalaking estudyante na nagpapaliwanag ng kanilang pagtutol sa impeachment ni BP Inday. Pero lumabas sa investigasyon ng gobyerno ng naturang video ay walang katotohanan at AI o Artificial Intelligence generated lamang. Nakasisira sa tiwala ng publiko ang pag-share ng mga government official ng AI-generated content na sa online platform. Ito nga po yung naging pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Ang pag-share ng mga katulad na ganyan, muli, disinformation, fake news, hindi po sana nanggagaling sa mga opisyal ng pamahalaan. Nakakaduda, mas nakakawala ng tiwala kung mismo sa matataas na opisyal nanggagaling ang mga disinformation at fake news. Handa naman ang Department of Migrant Workers sakaling kailangan ng mass repatriation ng mga Pilipino sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at ng Iran. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdaka, patuloy ang pagbabantay nila sa sitwasyon sa Middle East lalo na sa kalagayan ng mga OFW alinsunod sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos. Iginiti Kakdak, 72 mga Pilipino sa Israel ang nagpahayag na ng kagustuhang makabalik na ng Pilipinas. Sa Rehoboth, tinulungan naman ng DMW ang 14 na mga Pinoy na naapektuhan ng missile attack. Wala sa kanila ang inilagay na sa pansamantalang tirahan. 5 naman ang nananatili sa kanilang mga employers habang isa naman nakikituloy sa kanyang kakilala. We always stand ready in the event of mass repatriation. Mula pa nung nagsimula yung sigalot ng October 7, Hamas versus Hamas and the IDF, instruction na talaga ng ating mahal na Pangulo na maging handa. Kaya di ba nakapag-charter tayo ng aeroplano mula Beirut. Nung Beirut naman, ang center of the conflict. And we always stand ready.
Walang maiiwang OFW sa Iran, Israel at iba pang karatig bansa na nagnanais bumalik ng bansa, documented man o hindi. Ito ang panawagan ni Senate President Jesus Escudero sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan nga ng Israel at ng Iran. Iginit ni Senate President Escudero, kailangan kumilos ang Department of Foreign Affairs at ang Department of Migrant Workers para matukoy ang kinaroroonan ng lahat ng OFW at agad na i-repatriate ang mga ito. Well, ang panawagan at kahilingan namin, tiyakin ang kaligtasan ng ating mga kababayan, hindi lamang sa Iran, hindi lamang sa Israel, pero sa mga karatig bansa na maaaring maapektuhan nitong gera, tawagin na natin gera, sa pagitan ng Iran at ng Israel. Lalo na't ngayon, tigil yata ang regular flight sa bansang Israel. So sana, tiyakin nila ang kaligtasan at mag-schedule ng repatriation flight sa sinumang Pilipino ang nagnanais makauwi muna. Hindi lamang para sa kanilang kaligtasan, pero dahil na rin nga baka wala naman yung trabaho nila doon sa bansang Israel dahil sa gerang nagaganap ngayon sa pagitan ng Israel at ng Iran. Problema ho natin dito, yung iba din mga report na lumalabas sa social media, kadalasan kargado din eh. Hindi ba? Hindi natin alam kung maliban lang kung ito independent na media outlet. Ano ho? Pero yung mga kumakalat kumisa ng mga information din sa social media, either pro-Iran o anti-Iran, pro-Israel o anti-Israel. Pinatitiyak naman ang Pangulong Bongbong Marcos sa mga kinaukulang ahensya na ligtas at hindi napapabayaan ang mga Pilipinong naiipit sa lumalang na tensyon sa pagitan ng Israel at ng Iran. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, naka-heightened alert at crisis mode ng OWA, Department of Foreign Affairs at ang DMW. Meron ding Middle East Emergency Hotlines para sa mga bilis na pagtugon sa concerns ng mga OFW at ng kanilang pamilya. Ang direktiba ng Pangulo sa DFA, DMW at OWA ay mabilis ang tulong sa ating mga kababayan. No one is left behind. Yun ang tagubilin ng Pangulong Marcos Jr. At para po sa mabilisang pag-contact po, meron po tayong Middle East Emergency Hotlines, ang DMW OWA Help Desk. I-dial lang po ang 1348. At for those abroad naman po, pwede nyo pong i-dial +63-21348. Kritikal ang kondisyon ng isang Pilipina caregiver na sa kasalukuyan na nasa intensive care unit ng Shamir Medical Center sa Israel matapos ang nangyaring pambobomba ng Iran. Ayon kay OWA Administrator Patricia Ibon Kaunan, isang lalaki naman ang nananatiling nakakonfine sa ospital habang nakalabas na sa pagamutan ng 2 Pilipinong napaulat ding sugatan. Tiniyak naman ni Kaunan na nakamonitor at handa na silang magbigay ng tulong sa mga Pilipinong apektado ng airstrikes ng Iran at Israel. Nagkaroon po tayo ng 4 na medical cases. No? Ang magandang balita ko, may 2 na na-discharge. Ngunit meron pa rin po tayong 2 kababayang OFWs na currently po ay nakakonfine at ito po led by of course the efforts of our Philippine Embassy sa Israel at ang team ng DMW at OWA. Kami po ay nakamonitor at handang magbigay ng assistance. No? And hindi lamang po sa kanila, we're also contacting their families dito at Magandang umaga, Pilipinas! 27 na makalipas ang alas 5 na umaga at magandang mga umaga muli sa mga kababayan natin pabalik ng Pilipinas. Huwag nang magpasalubong ng imported na tsokolate dahil mayroong dating global and taste global. Ano ha? Pero locally produced na tangerine chocolate. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material na kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya nga nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-0955-935. Ang tangerine chocolate, sabi nga po ni Dr. Helen Tan, 100% gawang atin. Kaya dapat nating tangkilikin. Dahil sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas din natin ang ating lokal na ekonomiya. Sabi ho ni Dr. Helen Tan, bagamat ito'y gawang lokal, lasa at dating imported dahil tinulungan po ito ng mga ahensya ng pamahalaan katulad ng DTI at ng DOST. Doon sa mga order, meron pong
available supply sa 0919-095-5935. Ulitin natin ha, 0919-095-5935. O dili kaya online, pwede kayo mag-post sa tangerinechocolate.ph. Sabi po ni Dr. Helen Tan, tangkiligin natin ang gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas! Ang Maynila nakararanas na naman ng krisis sa basura. Detalye mula kay Boy Gonzales, Sarich 29. Boy, good morning. Kuyang Angel, nakakaranas na naman ng krisis sa basura ang lungsod Maynila. Dahil sa halos yung iba 3 araw, ang iba ay 5 araw ng mga hindi nahakot ang kanilang mga basura. Ayon kay Barangay Chairman Eddie Aladin Cuevas ng Barangay 189 sa Barrio Obrero sa Tondo, Manila, na last week pa ay padalang na o hindi na normal ang paghakot ng basura dito sa lungsod ng Maynila. At alamin natin yung kaperasong payag ni Chairman Villanueva. Chairman, ilang araw nang hindi nagpaghakot ng basura? Simula ngayong araw na to, siguro may bilang 3 araw na hindi umahakot ang mga taga-DPS. Last week, hindi na regular ang paghakot nila. So ngayon, medyo natatambakan na ng basura itong Zone 17 at may nakikita rin ako sa ibang karating Maynila natin na napakaraming basura po. Kuyang Angel, may mga anunsyo rin na ipinalabas ang mga bawat barangay, lalo na dito sa Zone 17. Halimbawa sa Barangay 173, na ipinaparating nila sa mga residente na galing daw sa DPS o Department of Public Service ang sitwasyon ng waste collection. Ang Metro Waste ay di na raw nagagampanan ang regular na pagkuha ng basura sa mga lugar. Simula pa nitong ngayong araw, inaabangan nga yung mismong ang kanilang hagba para mapigilan yung pagkalat ng basura na maaring makapagdulot ng mga sakit sa mga residente. Ayon pa rin sa anunsyo, sa June 25, magkakaroon daw ng ang Lionel ng dry run. Pansamantala, hindi muna makakapasok sa mga inner street. Ibig sabihin sa mga malilit na kalsada, Kuyang Angel, at ang tanging dadaanan lamang nila ang mga pinaka-main street para mahakot ang napakaraming basura na nagtambak. Hindi lamang dito sa Barrio Obrero, dito sa Hermosa, Abad Santos, paging dito sa Gagalangin, Tondo, Manila. Ito si Boy Gonzales para sa Disaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Boy. Ayan. Lungsod ng basura. Ay, lungsod ng basura. Lungsod ng Maynila. Dalhin nyo sa saan ba yung binabanggit ko? Yung bansa na perfect na yung problema nila sa basura. Na ngayon ay nag-i-import na sila ng basura. Sweden ba yun? No? Sweden. Dahil sa very efficient yung kanilang recycling process. Napilitan na silang mag-import ng basura. Lalaking wanted sa Bulacan dahil sa kasong rape na tonton ng NPD sa Muntinlupa. Detalye na balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. May puntang Kuya Angel sa Muntinlupa City na natunto ng Northern Police District o DSOU. Itong lalaking wanted sa Malolo sa Bulacan dahil sa 2 counts of rape. Matagumpay na naisilbi ang warrant of arrest sa mga namumportiba ng district official district special operation unit ng Northern Police District sa ilalim ng pangasiwa nito si Lieutenant Colonel Alan Terence, ang chief ng DSOU, sa loob mismo ng kinaroonan ng suspect na siya pinagtataguan nito. Itong si alias Jujos, 34 years old. Base sa warrant of arrest, 2 bilang na panggagahasa pala yung kinakarap nitong suspect sa ilalim pa rin ng Section 266, Paragraph A ng Republic Act 8353, Anti-Rape Law of 1997. Ayon sa utos ng Regional Trial Court Branch 9, Malolo City, Bulacan, ang nasabing warrant na may petsang Enero 24, 2024 ay inisyo ni John Veronica Vicente de Guzman na walang inirekomendang piyansa. Ang akusado ay may nauna na palang kasong panggagasa sa Republic Act o sa ilalim ng Republic Act 8353 na kilala rin bilang Anti-Rape Law of 1997. RH23, Edwin Duque nagulat sa Disaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Edwin Duque.
Pinabibilis pa ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno ang pagkukumpuni ng mga sirang silid na aralan, ganyan din yung mga comfort room, hand washing station at lahat ng mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Kasunod ito ng ginawang pagbisita ng Presidente sa Epifanio de los Santos Elementary School sa Malate, Maynila sa unang araw pa lamang ng klase. Kabilang sa agarang pinaaksyonan ng Pangulo ang pagpapatayo ng bagong classroom sa mga malalayong eskwelahan na matagal nang walang kuryente at iba pang mga pasilidad upang matiyak ang maayos sa pagtuturo ng mga teacher at pag-aaral din ng mga estudyante. Pinatututukan din ng Presidente ang issue ng bullying sa DepEd, internet, problema sa kuryente, kalusugan ng mga mag-aaral. Pinatitiyak din ang implementasyon ng diskwento sa pamasahe ng mga estudyante sa MRT, LRT at iba pang pampublikong sasakyan. Bukod dito, malugod ding ibinalita ng Pangulo na nakapag-hire na ng 20,000 na mga guro upang matugunan ang kakulangan ng teacher sa buong bansa at mabawasan ang load at administrative duties ng mga ito. And I was explaining to our teachers na para sa kanila, para mabawasan yung load ng kanilang trabaho, bawasan yung administrative duties, ay magkukuha tayo ng 20,000 bagong guro. Sa ngayon, sa 20,000 na yun, 16,000 na ang na-hire ng DepEd na bagong guro. Para tapos kumuha naman tayo para nga may katumbas na hiring doon sa administrative duties, 10,000 naman na administrative. Hindi ito nagtuturo, kundi pinapatakbo ang eskwelahan. Obligasyon ng pamahalaan magtayo nga ng mga silid-aralan. Tugon ito ni Benjo Basas ng Teachers Dignity Coalition sa usapin ng Public-Private Partnership bilang solusyon sa kakulangan ng classroom. Iginit ni Benjo, kinakailangan ng gobyerno na maglaan ng sapat na budget para matugunan ang classroom shortage sa buong bansa. Hindi natin alam kung hanggang ano yung extent ng public-private partnership na yan. Ano yung mga magiging komplikasyon ng ating eskwelahan at ano yung hanggang saan din yung ganansya naman ng mga private partners, di ba? Kasi primarily ang classrooms ay obligasyon po yan ng Estado. Kailangan po natin ay talagang maglaan ng budget yung ating pamahalaan. Yung Kongreso natin ay kailangan kumilos. Yung Pangulo natin ay kailangan magsalita, kailangan magsabi na tapusin ang classroom shortage. 35 na makalipas ang alas 5 na umaga. Flash Report. Flash Report! Naka, ito naman, sunog. Diyan po sa lungsod ng Maynila, nandun pa rin si Boy Gonzales, R29. Boy. Kuya Angel, ilang minuto pa lamang ang nakalilipas sa sumiklab ang isang sunog dito sa Road 10, Kagitingan Street sa Tondo, Maynila. Ayon sa Bureau of Protection, agad na itinaas sa unang alarma ang naturang sunog dahil residential area ang tinutupok ng apoy. Ang tabayanan ng mga palop kaugnay sa sunog dito sa Kagitingan Corner Road 10, Tondo, Manila. Ito si Boy Gonzales para sa Disa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mga taga-barangay San Carlos, Binangonan, Rizal, nako, lakasan nyo na inyong mga radyo, telebisyon. Nag-iikot na dyan si Sherwin Alparo. Barangay San Carlos, Binangonan, Rizal. Ayan, basta't may nakita kayo mobile ng DZRH, may sakay na pogi. Grupo yan nila Sherwin Alparo, mamimigay lang ng pera yan, kaya nanghuhuli. Hindi ho yan NCAP pa. Maganda umaga, Pilipinas!
Pilipinas. Ay, 37 na makalipas sa alas 5 ng umaga, oras na tayo po ay mag-ultabayo. Ano nga po ang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactosterine plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, isang oras bago matulog, 2 kapsula. Mas may enjoy natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactosterine plasma. Kaya't napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya nakakatulong po ang ultabayo, ma-achieve natin ang mahambing na tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, magandang gising sa kinabukasan. Nalalabanan ang puyat, pagod, at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Kung meron pa ho tayong mga concerns, makipag-ugnayan po sa 0917-110-6580. Ulitin natin ha, 0917-110-6580. May mga medical experts po tayo nakastambay dyan. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po yan sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, Joann's Pharmacy, Amesco Drug, at Curamed. Pero huwag natin kalimutan ha, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. At kung ngayon nga po ay gusto nyo makadiscount, due to popular demand, extended po yung ating pagbibigay ng 10% discount. Puntahan po ninyo yung ultabayo.shop. Merong QR code dyan, tapos gamitin po ninyo yung code na Kuya Angel para ma-avail po ninyo yung 10% discount kung kayo ay bibili ng ultabayo online. Magandang umaga, Pilipinas! 39 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ang oras na yan. Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 45 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. At pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa Diesel H Mas Malakas promo. Alamin na ang location ng ating roaming team. Nasa Barangay San Carlos sa Binangonan, si Sherwin Alvaro. Sherwin, may nahuli ka na? Yes, Kuya Angel, magandang umaga dito sa Gate 2 ng San Carlos, Barangay San Carlos dito sa Binangonan, Rizal. Meron ditong malakas na kainan, itong Todits na Eats. Todits na Eats na ang lakas-lakas ng kainan, ang lakas-lakas pa ng radyo. Pero may radyo niya yan, no? DCRH ang pinakikinggan at ang masugid na tagapakinig. Ito. Ako si Roden Barneto. Roden. Taga-Pay de Laguna po ngayon po na nakatira po sa Binangonan, Rizal. Roden. Yan, si Roden na Kuya Angel, si Roden. Wala na po nakikinig ng DCRH eh. Matagal lang nakikinig. Inakala mo bang darating kami sa lugar na kayo? Ano po? Inakala mo ba makakarating kami sa iyo? Hindi, nagulat nga po ako eh. Nagulat ako. Nagulat ka, mas nagulat kami, Kuya Angel, dahil ang sarap ng tinda rito. Tingnan mo, sinaing na tulingan. Sa Binangonan, may sinaing na tulingan? Paborito mo yan, di ba? Ayos, oo. Alam mo naman tayo, nakakatikim lang tayo ng sinaing na tulingan pagka nagpapadala si Mayor Seni. Oo, dito rin pala sa Binangonan, Rizal, masarap din ang sinaing, pati itong chicken pastel. Ayos, yung chicken pastel niya parang corn chicken. Oo. Teka muna. Ano yan? Karinderya ba yan? Restaurant? Karinderya po. Social naman na karinderya yan, ha? Talaga po ang paninda dito, Sarah Angel. So, social na karinderya yan, ha? High-end ang dating, Sherwin, ha? San Carlos. Ayan. Roden, bakit araw-araw kang nakikinig sa DCRH? Hindi, gusto ko yung mga DJ po dito eh. Tapos po yung mga angkor po ng DCRH. Ayan, oo. Kala ko DJ si Sherwin. Kung nakikinig po yung mga magulang ko na ano po. Kanya yung restaurant? Mga drama po, yung mga drama, yung mga reporter ng DCRH. Roden, sa iyo yung restaurant? Sa iyo yung restaurant? Sa iyo to? Hindi po. Tawan lang po ako eh. Okay. Sir, actually po, manggagawa din po. Kaya po kami, nakikinig po ang DCRH dahil po sa mga magulang po namin. Mahilig po sila makinig ng mga Mr. Romantico, Ate Adeli. Naalala ko lang po kasi, pati na po yung magulang
namin. Ay, ganun? Naku. Lagi po nga kasi yan po yung pinapanood sa nanay ko. Oo. Batiin mo sa nanay mo na nasa langit. Nanay, kung nasan ka mo ngayon, kasama na po namin yun, nasa DCRA. Kita mo naman. Inaangaan po ninyo mga artista sa radyo. Maraming salamat po sa inyo. Napad na po yung pangarap po namin. Nako, Sherwin. Kuya Angel. Paano yan? 1,000 lang yung premyo mo para sa oslat natin. Magkakapatid to. Magkakapatid. Na nagtatrabaho dito. Doblehin mo na. Bigyan mo na rin ng 1,000 si ate. Isa. Oo naman. Ito pa isang kapatid to. Oo, dagdagan mo na rin. Gawin mo ng 3,000 dyan. Kaya ka na sila rito dahil naalala nila yung nanay nila. Oo, naalala ko rin na. Ang radyo ng DCRH. Sherwin. Ito. Sherwin. Ito, meron kayo sige 1,000 piso. Ay, salamat po. Salamat po, sir. Ayun mo lang ako. Ayan. Angel, biruin mo na hindi nila inakala na makakarating sa binangonan yung mga DCRH. Asan pa iba pang pamimigay? Bigay mo na rin. Hati-hati na lang kamo sila. Ayan o. Meron kayong DCRH grocery. Thank you po. At syempre meron kayong naimbag na bigas. At syempre meron din kayong tag-iisang t-shirt. DCRH uniform. Yan, nasuot nyo na yan palagi. Yan na DCRH uniform mo. Susuotin ko po ito ngayon. Ayan. Kuya Angel. Okay. Pangalan ng nanay nyo? Eva Barreto. Eva po. Nanay Eva, itong mga anak mo, tignan mo naman, no? Ang gaganda. Nakapakinig mo ng radyo. Ang pupogi. Ha? Sa pakikinig ng radyo ay naalala niyo yung inyong magulang dahil ito yung kanyang libangan ng araw. Okay. Lagi naglalaba. Ang lagi na lang pong kasama yung radyo. Ayan. Kaya po, lagi, nakikinig na rin po kami kasi yung po pinapakinggan niya eh. Iyan, okay. Sige, congratulations. Sherwin. Angel. Sherwin, naalala ko rin ang nanay ko. Bigyan mo rin ako 3,000. Pagdating mo mamaya, ha? Mabibigyan din kita mamaya. 3,000, Sherwin. 3,000. 2,000 yung abono ko eh. Kaya dagdagan mo. Okay na kayo. Sa bundok kayo noon nakatira. Kita mo naman. Kagagandang mga anak niya na nasa bundok nakatira. Oo, bro mo. Ngayon lang nakakita ang taong bundok pagkaganda-ganda ng ilay, oh. Sige. Oy. Dito na sa Pinagonan. Naku, maraming salamat din sa inyo, ha. Thank you po. Maraming sa DCRH. Nakasap dito po sa inyo pong palaro na. Ayan. Palakas. Sige. Thank you. Naku, maraming salamat sa inyo. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, nandito po ang DCRH Malakas Team sa Binangonan, Rizal para mamigay ng ating mga papremyo. Tumutok lamang sa DCRH, baka kayo na susunod natin winner sa DCRH Malakas. From Arisa Mercek, Sherwin Bata Alvaro, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Mas Malakas Promo. Naalala ko tuloy yung nanay ko. Pagka yung kapatid ko si Joanne, pinamimigay ng tinda sa tindahan namin. Ay, magandang umaga sa kapatid ko si Josephine Landry dyan sa Canada. Totoo yun. Pinamimigay niya yung mga tinda dyan sa tindahan ng nanay ko. Nakagalitan siya. Joke, kumusta ka na ha? Oy, dyan nga pala sa mga taga-Binangonan Rizal ha, nandyan po yung St. Monique Ballet, the most prestigious project yan po sa Binangonan Rizal. Tingnan daw po ninyo yung kanilang townhouse model na Bianca. 2-story townhouse yan with balcony na may 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month, 30 years to pay. Tawag na sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Yan po yung tinatawag na luxurious living but affordable housing. Yung bang pagkagising mo, gusto mo malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin ng sasalubong sa inyo, punta ka ng balcony at yayamanin ang dating ng iyong tirahan. Yan po ang St. Monique Ballet. At kung ngayon pa ho kayo bibili, may chance pa ho kayo manalo ng brand new
Honda Click. Magandang umaga, Pilipinas! PNP gagamitin ang AI cameras ng MMDA para sa 5-minute minimum response sa Metro Manila. Detalye mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Kuya Edniel, nagsari puwersa na ang pambansang pulisya at ang Metropolitan Manila Development Authority para sa mas epektibong 5-minute response dito sa Metro Manila. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, gagamitin ang hanayang Artificial Intelligence o AI cameras sa MMDA para mapabilis ang pagresponde sa mga emergency situation. Paliwanag ni General Torre, bukod sa direktang tawag ng publiko sa 911, tatanggap na rin sila ng alerto mula sa MMDA sakaling may makikita mga itong krimen sa mga pampublikong lugar. Pakinggan natin si PNP Chief. At nakita ito sa mga facilities like CCTV at SMD. Hindi na naman tumawag ng gano'n. Kasi magkakaroon na kayo ito ng pulis na magkakayo na nakakakulit sa ating bansa. Sa pagbisita ng Top Cop sa headquarters ng MMDA, kanyang pinamalas kung paano mas napabibilis ang radyuhan ng pulisya kung may nakatutok ding AI camera. Ginawa ni Torre at ng MMDA ang demo makaraang magsibak ng 8 sa mga chiefs of police sa Metro Manila dahil sa mga ipagpalyang ipatupad ang 5-minute response. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Gobyerno nagpatupad naman ng immediate measures para patatagin ang power supply sa Siquijor. Detalye ng balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Matagumpay na naipatupad ng Department of Energy sa pagkikipagtulungan sa National Electrification Administration ang mga immediate measure upang mapatatag at maibalik ang supply ng kuryente sa Siquijor. Ayon kay Energy OLC Sharon Garin, umabot na sa 10.6 megawatts ang total available capacity sa lalawigan hanggang noon lang June 14. 7.2 megawatts dito nagmumula raw sa 6 na operational mula sa 8 na existing operational o generation unit ng Siquijor Island Power Corporation. Ang 1.7 megawatt generator sa Tama na i-deploy ng Palawan Electric Cooperative Incorporated. Sinabi ni Garin na nagpapatuloy yung pagsasayon sa nalalabing 2 unit ng Siquijor, kabilang ang Unit 8 na inaasahan na makukumpleto bukas at ang Unit 7 naman na makukumpleto sa July 7 o July 18. Mahigpit na minomonitor ng DOE ang pagsunod ng Siquijor sa mga regulasyon ng Energy Regulatory Commission ng agarang pagkukumpuni sa kanilang genset unit at ang walang puknat na deliver ng fuel supply. Tinatrabaho na rin ng ahensya ang pagsasagawa ng competitive selection process para naman sa pagbili ng 5 hanggang 11 na megawatts na baseload power supply. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. 2 kongresista ang sumali naman sa Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMT. Pinakamalaking partidong politikal ngayon ng Kongreso at sa buong bansa. Kaya't lumobo na ang bilang ng paparating na miyembro ng Lakas CMT sa 20th Congress. Umabot na ito ng 110. Binangasiwa ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez, presidente ng Lakas CMT, ang panunumpa kina Congressman John Senisa na 2nd distrito ng Davao de Oro at Gerald Galang ng 2nd distrito naman ng Valenzuela. Kasama rin sa mananumpa kay Speaker Romualdez si Governor Raul Mabanglo ng Davao de Oro. Ang pagsali ni Mabanglo ay nagdala ng kabuang bilang ng mga kasalukuyang gobernador na kasapi ng dominanteng partido pampolitika sa 16. Nanumpa din sina Representative Senisa at Governor Mabanglo kasama sina Davao del Norte 1st District Representative Oyo Uy, Cagayan 3rd District Representative Jojo Lara at Mayor Mark Anthony Libuangan ng Laak, Davao de Oro. Sa kanilang bagong tungkulin na pinangasiwaan naman ni Speaker Romualdez. Samantala, nanawagan din si Speaker Martin Romualdez na kainahunan at muling pagbuhay ng diplomasya sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at ng Iran, kasabay ng kanyang babala na ang paglala ng sigalot ay maaaring makaapekto sa katatagan ng buong rehiyon, gayon din sa kaligtasan ng mga manggagawang Pilipino sa gitnang silangan. Sa kasalukuyan, patuloy na tumitinding tensyon sa pagitan ng 2 bansa dahil nga sa serye ng palitan nila ng mga bomba. Hinikayat naman ni Speaker Romualdez ang Department of Foreign Affairs at ang Department of Migrant Workers sa pagtingin ng koordinasyon sa mga pamahalaan, yung mga host countries at international partners para lalong-lalo na sa Lebanon, Israel, Jordan at iba pang mga bansa sa Gulf region na may malaking bilang ang mga Pilipino.
Sinabi ng speaker, ang Pilipinas bilang isang mapayapang bansa ay patuloy na naninindigan sa paggamit ng diplomasya upang maresolba ang kaguluhan at maiwasan ang karahasan. Maganda umaga, Pilipinas! 2 minuto na lamang bago mag-ACS na umaga. Ay, susunod ang 2x2 at ang ACS Balita. Kuya Angel po, si Angela Palmones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa English philosopher at political activist na si John Stuart Mill. Ang sabi niya, how can great minds be produced in a country where the test of a great mind is agreeing in the opinions of small minds? Maganda umaga, Pilipinas! 6:01 ang oras sa buong kapuluan.